Alin nga ba ang mas maganda? The game-changing upgrade by the Honda or the You're Up Next level na theme ni Yamaha? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Maganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So kamakailan lang mga boss is linabas na si Honda Click 125 version 4 and alam natin mga boss, napakaganda naman talaga ng naibibigay ng motorsiklong ito. But recently mga bossing, kakalabas lang din ni Yamaha Lexi 155. Makikita natin dito for the pricing, for the specs that it could offer, Honda and Yamaha really is giving us a headache kasi nakakalito naman talaga alin dito sa kanilang dalawa yung mas maganda and sulit sa ating pera. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, yung kanilang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison mga bossing. The pricing mga bossing, makikita natin dito that the Honda Click version 4 has a standard price of 82,400 and meron din silang Smart Edition that is priced around 86,900 pesos. Samantalang si Yamaha Lexi naman mga boss is merong introductory price around 99,900 pesos. So meron tayong isang variant for the Yamaha Lexi and dalawang variant naman for the Honda Click 125 version 4. Now, if ang color yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong dalawang colorways for the Yamaha Lexi and 5 colorways naman for the Honda Click version 4. Meron tayong black tsaka matte green dito for the Yamaha Lexi. And meron din naman tayong obsidian black, pearl white, tsaka pearl gray for the standard version of Honda Click. Tapos matte fresco brown and matte axis gray naman for the Smart Edition ni Honda Click version 4. And ang makikita mo ditong isang paraan para ma-recognize mo agad alin dito yung sa tingin mong standard edition is that meron itong new two-tone color combination if standard edition yung nakikita mong mas okay para sa'yo. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang headlight. Makikita naman natin dito mga boss, sobrang ganda naman talaga ng both motorcycles na to kasi meron silang kanya-kanyang styling when we're talking about their headlights. Pero ang makikita mong maganda dito is that si Honda Click version 4 mga boss is na-improve na ang buga ng kanyang headlight which gives 10% further and 20% wider na yung kanyang vision sa gabi na malaki ang in-improve niya from its previous predecessor. If ang rear light naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that the Yamaha Lexi looks more like a maxi comfy kind of style yung kanyang design. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss is more on the sporty / modern styling ang kaniyang design dito. May pagka-futuristic talaga siya. And makikita mo naman yung kaniyang signal light dito mga boss. Separated kay Honda Click version 4. Tapos kay Yamaha Lexi naman mga boss, iisang panel lang for the brake light and signal light. If ang instrument panel yung pag-uusapan natin dito mga boss, both naman din is merong LCD digital display mga boss, and if makikita natin dito medyo mas malaki yung kanyang instrument panel kay Yamaha Lexi over the Honda Click 125 version 4. If makikita nyo, medyo maliit yung panel display for the Honda Click version 4. Now, if ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately, naka-shutter key system lang tayo dito for the Yamaha Lexi. Samantalang kay Honda Click version 4 is meron tayong na-offer dito na keyless remote system if the Smart Edition yung pipiliin mo over the Standard Edition. Kasi yung Standard Edition mga boss is the same naman na shutter key system tulad ni Yamaha Lexi. Ngayon naman mga boss, if ang utility box or underseat compartment yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 12.8 liters capacity for the Yamaha Lexi and 18 liters capacity naman for the luggage of Honda Click version 4. If makikita natin dito mga boss, maganda both naman pero mas malaki yung makikita mong luggage capacity for the Click version 4 compared kay Lexi 155. Disclaimer lang mga bossing, yung helmet na medyo mas maliit yung mas kasya kay Lexi mga boss compared dito. Mas medyo standardized kasi yung ganitong styling na half-face helmet. Now, if charging port naman yung pag-usapan natin dito mga boss, both naman is merong charging port mga boss. Ang kaso nga lang for the Yamaha Lexi is naka USB-A charging port tayo dito and USB-C charging port naman for the
Honda Click 125 version 4. Ngayon naman mga boss, if ang wheel type yung pag-uusapan natin dito mga boss, both naman is naka-mags. Maganda din naman yung kanilang styling, so depende sa'yo alin yung mas magugustuhan mo dito. Now, if ang fuel tank yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 4.2 liters lang for the Yamaha Lexi 155, and samantalang kay Honda Click version 4 naman is meron tayong 5.5 liters. And if ang fuel consumption ang pag-uusapan mga boss, meron tayong 43 kilometers per liter for the Yamaha Lexi and 50.3 kilometers per liter naman for the Honda Click version 4. Again mga bossing, estimated claims lang ito ng both brand, pero nakasalalay pa rin yung fuel consumption mo sa pag-weigh ng pag-drive mo. Ngayon naman mga boss, if ang displacement yung pag-uusapan, meron tayong 155cc dito kay Yamaha Lexi and 125cc naman for the Honda Click version 4. Ngayon naman mga boss, if ang engine oil capacity yung pag-uusapan natin, meron tayong 1 liter for the Yamaha Lexi and 0.9 liters naman for the Honda Click version 4. According to some resources mga boss, if 1 liter and 0.9 liters are the dry engine, if magpapa-maintenance na tayo, 0.9 at 0.8 lang yung gagamitin for each motorcycles. Pero ang point natin dito mga boss, need lang natin ng 1 engine oil para makapag-change oil for these motorcycles. So maganda yan, mas makakadagdag yan ng pagtitipid natin if maintenance ang pag-uusapan. Ngayon naman mga boss, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito that we have gulay boards naman for both of these motorcycles. Merong karagdagang footrest extension dito for the Yamaha Lexi 155 compared kay Honda Click 125 version 4 na wala siyang karagdagang footrest extension. Ngayon naman mga boss, if ang park brake yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong park brake for both. So maganda to just in case na need natin to for our convenience, especially if magpa-park tayo ng mga motor natin. And now, if ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong SSS ang tawag kay Yamaha Lexi, which is start and stop system. Samantalang kay Honda Click version 4 naman mga boss is meron tayong ISS or idling start stop system for their designed feature. And this feature mga boss helps you save your fuel consumption kasi kapag nakaandar yung makina tapos hindi tayo muusbong, it will automatically switch off para makapag-save ng gasolina sa atin. If ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, lamang dito si Yamaha Lexi because meron tayong built-in hazard switch na for the Yamaha Lexi 155. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, makikita mo dito may space pa sana. Maganda sana lagyan ito ng built-in na hazard switch. Maganda sana if meron tayong hazard switch kasi alam naman natin mga boss, hindi natin alam ano ang mangyayari sa daan. So, hazard switch could really help give awareness sa mga taong dumadaan din sa kalsada para pumunta tayo sa gilid ng daan. Pero naman mga boss, dito tayo bawing-bawi kasi meron tayong tubeless tires for both of these motorcycles. Kaya kahit pa merong aberya, medyo mas madali itong matroubleshoot over that tube type na mga gulong. Next naman mga boss, if ang kickstart yung pag-uusapan natin dito mga boss, wala tayong kickstart for both of these motorcycles. So need talaga natin maging aware sa mga battery health natin. Although both of these motorcycles naman mga boss is merong battery indicator sa kanilang instrument panel, si Yamaha Lexi mga boss is merong phone connectivity which is called the Yamaha Y-Connect. Marami itong may bibigay sa inyo mga boss such as yung maintenance recommendation, kamusta yung ating mga notification, yung park location, yung fuel consumption at iba pa na pwede mo talaga magagamit if marunong ka mag-utilize ng app na to sa iyong motorcycle. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, wala tayong phone connectivity dito sa ating mga motorsiklo. So sayang, maganda sana tong feature na to and makakatulong to sa mga pang-araw-araw mo. Pero mga boss, marami tayong nababalitaan na pinapatanggal nila yung kanilang Y-Connect na linya nila sa motorsiklo nila kasi ang Yamaha Y-Connect is nakakapag-drain down ng battery. However mga boss, if araw-araw mo itong gagamitin si Yamaha Lexi, then hindi ito magde-drain ng battery nyo. So, if ever you're the person na hindi araw-araw gagamitin ng motorsiklo, then dun mo masasabi whether papatanggalin mo yung Yamaha Y-Connect na feature mo sa linya ng battery mo or ipapakip mo itong feature na ito. And last but not the least mga boss, if customization yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that sa ibang bansa pa ito na picture, pero makikita naman natin that if merong
merong top box si Yamaha Lexi. Maganda din siya tignan kasi napaka laki niya tignan pero merong gulay board. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, alam naman natin kahit nakakalabas lang ito dito sa Pilipinas, wala pa tayong nakikitang merong nagko-customize dito sa motorsiklong ito kasi usually pag bago pa yung motorsiklo, maraming taong nag-i-stay stock pa. Pero if meron kayong nakita nag-customize mga bossing, comment nyo lang dyan para mailagay natin yan dito soon sa ating mga customization. Para meron din naman tayong inspo if si Honda Click version 4 yung mas natitipuhan mo. And ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang specs and key features of this motorcycle. Makikita natin dito mga boss that the Yamaha Lexi 155 is a 155cc displacement samantalang si Honda Click version 4 is meron ding 125cc na naka-liquid cooled. Again mga boss, naka-liquid cooled din to si Yamaha Lexi mga boss ha. Ngayon mga boss, sa power naman mga boss, meron tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi and 11.0 at 8,500 RPM naman si Honda Click version 4. With a torque of 14.2 Newton meters at 6,500 RPM for the Yamaha Lexi. Tapos 10.8 Newton meters at 5,000 RPM naman for the Honda Click version 4. And with a compression ratio of 11.6:1 for the Yamaha Lexi 155, 11.0:1 naman for the Honda Click version 4. 4-stroke nga pala ni Yamaha Lexi is 58 by 58.7, tapos 52.4 by 57.9 naman for the Honda Click version 4. And bago natin pag-usapan ng key features mga boss, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Makikita natin dito mga boss, for the Yamaha Lexi is meron itong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. Meron tayong 90 by 90 by 14 na gulong sa harap and 100 by 90 by 14 naman yung gulong natin sa likod. Samantalang kay Honda Click 125 version 4 naman mga boss is meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. 90 by 80 by 40 naman yung gulong natin sa harap and 100 by 80 by 40 naman yung sa likod. So makikita natin dito mga boss that medyo magkalapit lang yung kanilang seat height dito na 770 for the Lexi, 769 naman for the Click V4. Meron tayong ground clearance of 135mm for the Lexi and 131mm naman sa Click V4. Ngayon naman mga boss, if ang wheelbase yung pag-usapan, meron tayong 1,350mm for the Lexi 155 and 1,280 naman for the Honda Click version 4. Pareho naman silang naka 14-inch tires nila sa harap at sa likod. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Unahin na natin dyan si Yamaha Lexi 155. Makikita natin dito mga boss na no ABS tayo dito for the Yamaha Lexi. Naka disc brake sa harap, tapos drum brake naman sa likod. Naka SMG starter which is equivalent to ACG starter. Naka auto start stop tayo dito. Tapos wala tayong keyless feature dito for the Yamaha Lexi kasi naka key shutter lang tayo dito. And naka monoshock lang din naman dito for the Yamaha Lexi. Although makikita natin dito that medyo mas mabigat si Yamaha Lexi, it is weighing around 116 kilograms over the 100 kilograms of the Honda Click version 4. Makikita natin dito na naka 4 valves naman si Yamaha Lexi dito and 2 valves lang for the Honda Click version 4. Naka Yamaha Blue Core engine na rin tayo dito and napag-discussan na natin about yung 4 valve and 2 valves. If makikita naman natin dito mga boss, si Honda Click version 4, meron tayong combi brake system dito. Although naka drum brake siya sa likod, meron naman tayong kasamang combi brake na feature dito for the Honda Click. Meron na rin tayong ACG starter dito. Naka auto start stop tayo dito and meron tayong keyless system dito if Smart Edition yung pipiliin natin, pero naka monoshock lang din to si Honda Click version 4. Naka Honda ESP yung engine niya, tapos naka 2 valves lang din, pero meron tayong 111 kilograms of weight for this motorcycle. Now mga boss, if 4 valves versus 2 valves yung pag-uusapan natin mga boss, 2 valves mga boss is more particular for the budget entry motorcycles mga boss, tulad ni Honda Click 125 version 4 na mas better ito sa low end torque, tapos mas madali itong ma-maintenance. Samantalang sa 4 valves mga boss, mas maganda ang airflow dito, mas maganda yung kanyang performance kasi kaya ng engine nito from low to mid na torque. And yung makikita mo ditong cons is that mas complex ito and mas cost yung maintenance service nito over the 2 valves. So that simply means mga boss, 2 valves is hindi mas maganda, kundi okay na talaga si 2 valves. Pero ang 4 valves mga boss,
kung ano yung kaya ni 2 valves, mas nagaganapan ni 4 valves dito kasi may dagdag siya na intake tsaka outtake. Basahin nyo na lang full yung information dito sa screen para mas maliwanagan kayo alin yung sa tingin nyo mas okay sa inyo. And if yung pricing naman, yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong standard price ni Click version 4 na 82,400 and 86,900 naman for the keyless edition. And if si Yamaha Lexi yung pag-uusapan mga boss, meron tayong introductory price of 99,900 pesos. And alam naman natin, for both of these motorcycles, kakalabas lang ng mga motorsiklong ito. Ngayon naman mga boss, nandito na tayo sa final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. If makikita natin dito mga boss, what I really like about them na sa tingin ko magugustuhan nyo rin is that both of these motorcycles offers comfortability and beginner-friendly experience. Not just for the Honda Click version 4 but also for the Yamaha Lexi 155. However mga boss, tulad nga ng sabi natin, maxi scoot itong si Yamaha Lexi with a footrest extension. So makikita natin dito that mas malaki yung frame niya over the Honda Click 125 version 4. And not just that mga bossing, meron tayong footrest extension na dala dito for the Yamaha Lexi, which brings more relax kapag nagra-ride tayo, mapa, workman yan, quick errands, or even long ride. Samantalang kay Honda Click version 4 naman mga boss, makikita mo dito, yung magugustuhan mo dito is that available yung standard version for the Honda Click 125 version 4, which gives a cheaper price over the Smart Edition and the Yamaha Lexi 155 na introductory price niya. So that simply means mga bossing that the Honda Click 125 version 4 gives around 70 to 90% of what you can have with the Yamaha Lexi 155, especially si standard version kasi pareho silang naka-key shutter. And mababasa nga natin dyan mga boss that almost on my videos daw is mas gusto ko yung Honda or mas pinipili ko si Honda over the other motorcycles. Pero to tell you honestly mga bossing, I am more on the convenience and the comfortability na maibibigay ng motorcycle sa akin over the features na i-offer nito. So for me mga bossing, maganda lang talaga yung mga bibigay ni Honda sa mga previous comparos ko. But for now mga bossing, if makikita natin dito si Yamaha Lexi 155 talaga mga bossing is one of the best motorcycles na na-offer ngayon ni Yamaha compared sa mga pricing nito na nakapalibot sa kanya. And yes mga bossing, hindi natin ipagkakait na merong keyless version si Honda Click 125 version 4 na 125cc lang. Tapos si Yamaha Lexi 155 is naka-key shutter lang. I can really say mga bossing, for me mga bossing, mas gusto ko dito si Yamaha Lexi 155. So kahit pa mas gusto ko si Yamaha Lexi 155, ang makikita natin dito, if you're a person na gusto ng mga magagandang features and magagandang technologies na gagamitin mo for a very long time, alam naman natin na hindi parang iPhone yung mga motor na after 2 to 3 years magpapalit tayo, especially if wala naman tayong ganong budget na mag-change and go. But if meron, why not naman, diba? But if gagamitin natin to pang araw-araw, gagamitin natin to for our quick errands or even sa mga long rides, maganda din naman talaga sa experience yung napaka future-proof na technology na nilagay dito ni Honda Click, especially on their 125cc and this kind of price segment. Pero mga bossing, the very reason lang bakit si Yamaha Lexi yung gusto ko dito is because my height is around 5'10" and I am weighing around 70 to 80 kilograms. So that simply means medyo malaking bulas talaga ako tignan for the Honda Click 125 version 4. But for the comfort that it brings, yan ang very reason bakit mas lagi kong pinipili ang Honda over any other brands. But for now, mas gusto ko dito si Yamaha Lexi 155 mga bossing. But other than that, both of these motorcycles talaga mga bossing gives significance on both parties if alin man dito, yung tipong alin dito mas nagugustuhan mo for what they can offer. So kayo ba mga boss, alin dito yung sa tingin yung mas gusto nyo? Alin dito yung sa tingin yung mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section and pag-usapan natin dyan together with the community. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.